Sabado, Hunyo 21, 2025. Ang British wingsuit champion na si Liam Byrne ay nasa tuktok ng Swiss Alps handang sumali sa kanyang pinakamapanganib na lipad. Sa 8,000 talampakan, humuhuni ang hangin sa likod niya habang sinisinagan ng araw ang lambak sa ibaba. Huminga siya ng malalim bago tuluyang tumalon mula sa dulo ng bundok. Matapos ang halos 4,000 talon, naging kampeyon at dalubhasa siya sa sport. Walang senyales na magiging kakaiba ang araw na ito, pero sa ilang minuto may hindi inaasahan na nangyari. Ito ang kwento kung bakit di ka panipaniwala ang unang pagkamatay sa wingsuit noong 2025. Maligayang pagdating sa extreme. Ipinanganak si Liam Byrne sa Stovenhaven, Scotland, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang kapana-panabik na buhay. Habang karamihan sa atin ay papasok sa opisina tuwing umaga, pagod at nagmamadali para sa kape, maaga pa lang ay nagpasya na si Liam na hindi ito ang buhay na gusto niya. Sa halip, ang kanyang trabaho ay literal na nasa gitna ng ulap. Lumaki siya sa hilagang silangang baybayin ng Scotland, kung saan ang mabagsik na kalikasan ang nagbigay sa kanya ng perpektong lugar para sa isang mapangahas na buhay, at nagsimula iyon ng maaga. Ang ama niya, isang dating Royal Marine Commando, ang nagturo sa kanya ng hilig sa matitinding gawain na humubog sa kabataan ni Liam. Sa edad na 12 na akyat niya ang Kilimanjaro at 2 taon matapos nito, naglakbay siya ng mahigit 500 kilometro sa Norway, Sweden at Finland kasama ang husky. Ang mga tagumpay na ito ang naging pundasyon ni Liam sa pagtutulak ng mga hangganan. Pero sa kabila ng pagmamahal niya sa mga bundok, may isang larangan na mas gusto niyang sakupin kaysa sa iba pa. Ang kalangitan. Bilang bata, madalas sabihin ni Liam sa kanyang ama na nangangarap siyang matutong lumipad na parang ibon. Alam niyang imposible ito sa totoong buhay, pero may paraan para baluktutin ang mga patakaran, gaya ng matutuklasan ni Liam. Habang nasa klase, madalas niyang ginugugol ang oras sa pagtitig sa bintana, pinapanood ang mga ibon na kayang lumipad palayo kahit kailan nila gustuhin. Mas pinagmamasdan ni Liam, lalo niyang hinangad ang ganoong kalayaan. Malakas ang hangarin ng binata, at iyon na lang lagi niyang iniisip. Hindi man siya makalipad tulad ng ibon, natuklasan ni Liam ang ibang paraan. Sa edad na 14, lisensyadong paraglider na siya. Hindi pa doon natapos ang pagkahumaling niya sa langit. Matapos ang 2 taon, natapos niya ang unang skydive, ngunit nagbago ang kanyang buhay sa edad na 18 nang madiskubre niya ang passion niya sa wingsuit flying. Para sa mga hindi nakakaalam, tumatalon si Liam mula sa matataas na lugar tulad ng eroplano at bundok. Suot ang jumpsuit na may web na manggas at lamad sa pagitan ng braso, katawan at binti, kaya nakakadalusdos siya sa hangin. Pero kung pakiramdam mo ay hindi mo pa rin ito lubos na nauunawaan, isipin mo ito. Nagsisimula ang pagtalon ni Liam sa pag-akyat sa tuktok ng bundok, lalo na kung may mahahabang paakyat na gulod. Pagdating sa tuktok, maaaring huminto siya saglit para namnamin ang tanawin bago tumalon mula sa bato o bangin. Sa loob ng ilang segundo, napuno ng hangin ang kanyang suit at maaaring napasigaw siya sa tuwa habang dumudulas sa hangin kasama ng mga ibon. Ang extreme sport na ito ang nagpapasigla sa kanya. Tuwing tumatalon siya, ramdam niya ang kalayaan. Parang buong buhay niya ay hinahanap niya ito at ngayon ay nasa harapan na niya. Para kay Liam, ito ang sport na mahal niya at dito siya buhay na buhay. Pero, gaya ng alam natin, ang mga bagay na pinakamamahal natin ay madalas din tayong ilagay sa alanganin. Noong 2022, nakuha ni Liam ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Kinurunahan siyang British wingsuit champion at nakuha ang pinakamabilis na bilis sa advanced category. Ito na yon, lahat ng pinaghirapan niya. Masayang-masaya si Liam at buong pagmamalaki siyang bumalik sa kanilang maliit na bayan sa Scotland bilang pambansang kampeyon. Pero kahit na talagang dapat ipagmalaki ang tagumpay, pinili rin ni Liam, tulad ng maraming kampeyon, na bigyang diin na ang sipag at tiyaga ang nagdala sa kanya rito. Ginugol niya ang libu-libong oras sa ensayo at ang pagiging kampeon ng Britanya ay nagpatunay na sulit ang lahat ng iyon. Hindi lang ito basta panalo, isa itong plataporma, isang pagkakataon para magbigay inspirasyon, magbahagi, magpatuloy sa pagtulak ng mga hangganan, at tumulong na magbigay motibasyon sa iba, hindi lang sa mga maliliit na bayan sa Scotland, kundi sa buong mundo, para sundan ang kanilang pasyon ng buong puso. Sa huli,
Ito ang paraan niya ng pagsasabi na lahat ay posible. Noon ay nangarap siyang lumipad at ngayon siya ay isang kampeon sa himpapawid. Di pinabayaan ni Liam na lumaki ang ulo niya dahil sa tagumpay. Bagamat ang panalo ay nagbigay sa kanya ng tagumpay at pagtulak sa hangganan ng posible, itinuturing pa rin niyang bawat talon ay aral. Pero kung nagdududa ka pa rin sa dedikasyon niya sa wingsuit gliding, 5 taon siyang tumira sa lumang van ng kanyang ama para lang magamit ang oras niya sa pag-eensayo at paglalakbay sa mga pinakamagagandang lugar para sa wingsuit jump sa Europa. Itinampok sa dokumentaryo ang paglalakbay ni Liam mula sa batang nangangarap lumipad hanggang sa maging 24 anyos na professional na wingsuit glider na tinaguri ang batang kayang lumipad. Halos 4,000 talon na ang nagawa ni Liam. At dahil sa lumalakas niyang kumpiyansa, sinubukan niya ang mas mapangahas na hamon. Sa mundo ng matinding palakasan, kung saan manipis ang pagitan ng kasabikan at panganib, may ilan na hindi mapigilang habulin ang pangarap na siyang bumubuo sa kanilang pagkatao. Noong Hunyo 21, 2025 nangyari ito. Sumali si Liam sa pagtalon mula sa halos 8,000 talampakan sa Swiss Alps. Sa mainit na hapon ng tag-init sa Europa, umakyat sina Liam at 2 wingsuit flyers sa tuktok ng bundok Gichen. Maraming sa pinakamagagaling na wingsuit flyer sa mundo ang dumadayo sa bahaging ito ng gitnang Switzerland dahil ang matatarik na gilid ng bundok ay perpekto para sa pagdulas, nagbibigay ng malinaw at halos walang sagabal na daan pababa sa lupa. Pagdating sa tuktok, namangha si Liam sa kristal na asul na tubig ng lawa ng Lucerne at lunti ang lambak. Sa isang sandali, maaaring napangiti pa nga siya. Alam na kakaunti lang ang mga trabaho sa mundo na makakapagbigay sa kahit kanino ng ganito kagandang tanawin. Nandito siya na may layunin at kailangang tumalon sa lalong madaling panahon. Munting pagliko lang sa tren ng kaguluhan. Sumali sa Patreon para maging bahagi ng extreme na komunidad at maagang makita ang aming mga video at eksklusibong botohan. Kita-kits tayo doon. Sa gilid ng bangin, mahirap hulaan ang mararamdaman mo. Para sa marami sa atin, ang pagtalon mula sa mataas na bangin ay nagdudulot ng matinding takot at kaba. Sa ganitong paraan, hindi rin tayo nalalayo kay Liam na umamin na madalas niyang sabay maramdaman ang takot at kasabikan. Sa panayam, sabi niya, tuwing handa akong tumalon sa bangin, may boses sa isip ko na nagsasabi, anong ginagawa mo pare? Pagkatapos, may boses sa isip ko na nagsasabing, ito ang pangarap mo buong buhay mo. Dito lahat patungo. Ito ang tadhana mo at laging nananalo ang boses na yon. Kahit may nakaka-inspire na talumpati si Liam, baka nagtatanong ka pa rin kung bakit may sasali sa ganitong kabaliw na e-sport. Ibig kong sabihin, ang isuot ang sarili mo sa maliit na kasuotan at tumalon mula sa bangin ay kabaliwan para sa karamihan ng tao, pero hindi para kay Liam. Bagamat ang mga sport na tulad ng kanya ay may reputasyon na delikado at ang mga gumagawa nito ay tinatawag na mga pabaya at adik sa adrenaline, hindi sumasang-ayon si Liam dito. Madalas niyang binibigyang diin ang bahagi ng sport na hindi nakikita ng mga tao, tulad ng kung paano siya gumugol ng mahigit 1 dekada sa paghasa ng kanyang kakayahan at laging maingat na pinaplano ang bawat isa sa kanyang mga talon. Iyon ang susi. Sa isang mundo ng walang katapusang kalangitan, ang kontrol ang kanyang naging angkla. Para sa mga tagalabas, marahil inisip nilang si Liam ay walang takot dahil sa huli, hindi siya kailanman natakot. Pero mas malalim pa roon. Ayaw lang talaga niyang hayaang pigilan siya ng takot. Hinabol niya ang buhay na pangarap lang ng karamihan para sa iba. Para sa kanya, ang wingsuit gliding ay kalayaan. Doon niya talagang naramdaman na buhay siya. Sa isang pagkakataon, sinabi niya, para sa akin, ako ay malayo sa pagiging isang pabaya at adik sa adrenaline hanggat maaari. Laging nasa puso ko ang paghahanda sa bawat hamon. Mas handa ako, mas may kontrol ako. Ang ganitong pag-iisip ang nagbigay daan kay Liam na maging isa sa mga pinakamahusay na wingsuit flyer ng henerasyong ito. At sa partikular na maaraw na hapon noong Hunyo, isa lang itong karaniwang araw sa trabaho. Muling sinuri ni Liam ang kanyang gamit para masigurong maayos ang lahat. At pagkatapos, sa isang malalim na paghinga, tumalon siya mula sa gilid ng bangin bago binuksan ang kanyang mga braso at binti upang hayaang gawin ng suit ang trabaho nito. Muling napunta si Liam sa masayang lugar niya habang dumudulas sa hangin.
Sa ibaba niya tanaw ang luntiang lambak ng Swiss Alps. Habang humahampas ang hangin sa kanyang suit, tila naging alaala na lang ang lahat ng kanyang alalahanin. Siya lang at ang kalangitan. Sa kasamaang palad, walang masayang wakas ang kwentong ito. Ang susunod kong kwento ay nakakatakot at misteryoso. Pagkatapos ng paglipad, sinabi ng mga kasama niya sa bundok na si Liam ay lumihis sa tamang ruta at hindi nagtagal, napunta siya sa matinding panganib. Hindi tiyak ang mga sumunod na pangyayari. Pero ayon sa investigador, nawala ng kontrol si Liam sa suit bago bumangga sa mabatong bahagi sa taas na 6,700 talampakan. Sa karaniwan, ang mga lumilipad gamit ang wingsuit ay bumibiyahe sa bilis na nasa 100 hanggang 150 milya bawat oras o humigit kumulang 100 at 60 hanggang 200 at 40 kilometro bawat oras. Kung alam lang ni Liam ang panganib na kinakaharap niya, marahil ay sinubukan niyang bumagal at baka hinila pa niya ang kanyang parachute. Mahirap tukuyin kung ano talaga ang nangyari. Alam nating ang pagbangga sa mataas na bilis ay tiyak na magdudulot ng sakuna. Hindi na kinaya ni Liam ang mga pinsala at idineklarang patay sa aksidente. Matapos ang insidente, may tanong na sumagi sa isip ng mga taga-subaybay ng esport. Paano napunta sa ganoong mapanganib na sitwasyon ang isang bihasang wingsuit flyer? Nagkaaberya ba siya sa wingsuit niya? Dapat bang sisihin ang panganib ng pagtalon? Lumabas ang maraming teorya, kabilang na ang posibleng medikal na problema niya habang bumababa sa lupa. Sa kasamaang palad, pumanaw na ang nag-iisang taong makakapagpaliwanag ng tunay na nangyari. Ang dalawa pang wingsuit flyer na tumalon mula sa bundok noong araw na yon ay nagsasabing normal lang ang kilos ni Liam bago sila tumalon. Dito tayo napapaisip, alam ba ni Liam ang panganib na kinaharap niya sa kanyang huling mga sandali? Hindi na natin malalaman. Mahuhulaan lang natin ang naramdaman niya nang mawalan siya ng kontrol. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, agad nagsimula ang investigasyon ng tanggapan ng pangkalahatang abogado ng Switzerland at ng tanggapan ng pampublikong tagapagsakdal ng URI para tukuyin ang nangyaring mali noong araw na iyon. Paano namatay sa ganitong paraan ang isang taong may maraming karanasan at maingat maghanda bago tumalon? Sa tingin mo ba delikado ang pagtalon at bakit? Nag-alala ang mga kritiko sa kaligtasan ng bundok. Sinasabing delikado ito para sa wingsuit users dahil maaaring itaboy sila ng malalakas na hangin sa maling direksyon. Sinasabi naman ng iba na ang mga bundok ay delikado talaga para sa mga ganitong uri ng sport dahil mahirap tantiyahin ng tama ang distansya. Gayunpaman, 12-dosenang iba pang kilalang wingsuit flyers kabilang na si Clem Newell mula sa New Zealand ang nagtanggol sa lugar. Sinasabing ligtas naman itong talunan. Sa panayam, ipinaliwanag niyang ito ang isa sa pinakamasayang talon na nagawa niya. Pero kung hindi naman issue ng kaligtasan, aksidente lang ba talaga ang pagkamatay ni Liam? Karaniwan na ang pagkamatay sa extreme sports, lalo na sa mga hindi pa gaanong experienced na wingsuit gliders kaysa akala ng marami. Noong 2023, namatay ang 33 anyos na Amerikana na si Callie Alicia Turner sa Brazil habang nagwi-wingsuit jump mula sa Pedra dos Cabritos. Bumagsak si Callie ng halos 2,600 talampakan, 700 at 72 metro dahil sa aberya sa kagamitan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Nakakalungkot dahil 2 araw pa lang mula ng unang wingsuit base jump ni Callie bago ang aksidente. Ang kanyang pagkamatay ay nagsilbing paalala ng panganib ng mabilis na pag-usad sa ganitong delikadong sport ng kulang sa karanasan dahil ang pagsubok ng wingsuit jump na may limitadong karanasan ay nagpapataas ng posibilidad ng pagkakamali at nakamamatay na resulta. 4 na taon bago ang aksidente ni Callie, namatay si John Malmberg, isang 51 anyos na Amerikanong wingsuit student sa Lauterbrunnen, Switzerland habang lumilipad sa wingsuit. Mas may karanasan si John kaysa kay Callie dahil nakagawa na siya ng mahigit 140 base jumps at 300 skydives. Sumasali siya sa isang kurso ng kumpanyang Learn to Base Jump nang mangyari ang nakamamatay na aksidente. Ang pagkamatay ni John ay iniuugnay sa mabagal niyang paghila ng pilot chute, ang maliit na parachute na nagpapabukas ng pangunahing parachute. Nakakatawa, gamit niya ang bagong one-piece tracking wingsuit na mas aerodynamic at mobile.
para mabawasan ang namamatay sa mabagal na paghila ng parachute. Ayon sa mga eksperto, kahit moderno ang gamit, maaaring mahirap pa rin ang talon sa Lauterbrunnen para sa kasanayan ni John. Binibigyang diin nito ang halaga ng karanasan sa esport kung saan ang maliit na pagkakamali ay maaaring magbunga ng panganib sa buhay. Para sa marami, ang kanyang pagkamatay ay nagpakita ng patuloy na panganib sa wingsuit base jumping kahit may mas maraming edukasyon at makabagong kagamitan. Ngunit habang ibinabalik natin ang ating pansin kay Liam, ang pagkakaiba niya sa mga hindi pinalad na biktima ay mas marami siyang karanasan. Nakapagtapos siya ng libu-libong pagtalon kumpara kina Kali at John na pinagsama at masusing kinukwenta ang bawat detalye ng bawat pagtalon. Kaya't hindi ka panipaniwala na siya ay trahedyang pumanaw noong Hunyo ng taong ito. Sa video, ipinaliwanag naming hindi baguhan si Liam sa extreme sports at wingsuit gliding. Sa katunayan, ito ang kanyang buhay. Sa bigla niyang pagkamatay, nawala ang isa sa pinakabatang at pinakamagaling na professional sa esport. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, maaari nating malaman kung ano talaga ang nangyari sa bundok noong araw na yon. May sira ba ang gamit niya? Mali ba sa paghusga ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay? O sadyang napakadelikado lang ba ng bundok Gichin sa gitnang Switzerland para sa mga gumagamit ng wingsuit? Baka sa tamang panahon, masagot din ang mga tanong na ito. Pero may posibilidad din na hindi na natin makuha ang kasagutan. Ano sa tingin mo ang naging mali? Sa pagbabalik tanaw sa buhay ni Liam, masasabi nating namuhay siya sa paraang pinapangarap ng karamihan. Hinabol niya ang buhay araw-araw. Lumipad siya sa pagitan ng mga ulap at sa mga sandaling lumulutang siya sa pagitan ng araw at dagat, tunay siyang malaya. Hindi lang tungkol sa pagtatapos ang kwento niya, kundi pati sa bawat naunang paglipad. Ang bawat pagsubok niya sa bago ay pagtupad sa kanyang pangarap. Madalas sabihin ni Liam na mas kinakabahan siya sa trabaho sa opisina kaysa sa panganib ng base o wingsuit jump. Dahil dito, masasabi kong namatay siya habang ginagawa ang mahal niya. Salamat sa panonood. Magkita tayo muli. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.